palataya pa. Siyempre, sasambata mo pong ribulto, kaya pong larawan. So, I have to give up all this. No? Kailangan mong itabi na itong mga to. Kaya, magbuhat noon, yun nga, hindi na ako, yung mga yun, inalis na sa bahay. Kaya nga sabi dito, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo at magpakalinis kayo. Kasi kapag tayo lalapit sa Panginoon, dapat, kagaya ng ginawa ng bansang Israel nung sila lalapit sa Panginoon sa bundok ng Horeb, sabi ng Panginoon, magpakalinis kayo. Ano man yung mga bagay na alam mong hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos, tatanggalin, aalisin, iiwasan at hindi na gagawin. Yun po ang ibig sabihin ng magpakalinis kayo. Kasi sasamba ka eh. Amen? Pupuri ka sa Panginoon, itatalaga mo na ang buhay mo sa Panginoon. Makikiisa ka na sa Panginoon. Kaya ano po ang sinabi ni Jacob sa kanyang mga kasama, sambahayan, at magbago kayo ng inyong mga suot. Ayun, marahil ang suot po nila noon, hindi ka aya-aya. Hindi ka tuwa-tuwa sa harapan ng Panginoon. Ano po ang ginawa ng sambahayan ni Jacob? Sabi mo nga, Dayna, At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila. Ayun, mga kapatid, kanila daw ibinigay kay Jacob. Sinusurrender ko na Jacob. Itong aking Diyos-Diyosan sa iyo. Ha? Ito na. Itatalaga ko ang sarili ko kay Lord. Iiwan ko na to. At ano ba ang kanilang ibinigay kay Jacob? At ang mga hikaw na nasa kanilang mga tainga. Ayun, yung mga hikaw na nasa kanilang mga tainga. Ano ang ginawa? At itinago ni Jacob sa ilalim ng punong ensina na malapit sa Shechem. So, ibig sabihin, hindi na po nila isinuot at hindi na nila ginamit. Yun po ang ibig sabihin, kapag tayo po'y sumasamba na sa ating Panginoon, mga kapatid, yung mga ganyan, ayan, yung mga, alam naman natin, what is the boundary between worldly and Christian? Pagka alam mo na yon, iiwan mo yan. Yung hikaw, ang sabi dito, na nasa kanyang tainga, ay inalis, binigay kay Jacob. Yun po ay tanda ng pagkakalaga. Handa mong iwan ang mga yan. Sa bagong tipan, tingnan po natin, ano po ba ang iniutos ng Diyos sa atin tungkol sa mga hiyas? Ito po jewelry. Bukod po sa relo, dahil ang relo, ito po ay jewelry, meron naman po itong gamit. Okay. Number 1, sa 2 Timothy chapter 2, verse 9 and 10, Sister Rodaline. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Yun. Tingnan po ninyo yung nakalarawan na babae. Sino po yan? Ayan. Opo, Wala po ako makitang picture na medyo yung kanyang suot ay masyadong mainhin, no? How would you describe ang isang suot na mainhin? Paano nyo yung madi-describe? Mainhin. Bakit kailangang maging mainhin ang isang babaeng Kristiyano? Kumpara sa mga hindi Kristiyano, siyempre. Kasi, sino ang nire-represent mo? Ang Panginoon, di ba? Anak ka ng Diyos. So, dapat, sa lahat ng bagay, ay maging maingat ka. Kaya nga sabi dito, ang mga babae ay dapat magsigaya ng mga mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Ibig sabihin, appropriate. Karapat-dapat sa Panginoon. Hindi, ang sabi nakapula, hindi ng mahahalagang hiyas, ng buhok, o ginto o perlas o damit na mahahalaga. Alam niyo mga kapatid, maganda po yung magdamit tayo ng malinis, maayos, nararapat at disente. Pero kapag kayong damit, kaya mo isinusuot para mapansin ka ng mga tao at sa'yo na lamang mapokus ang isip ng mga tao, ay hindi rin po kagustuhan ng Panginoon yun. Parang hindi ka lumalakad na may kababaan na kasama ang Diyos. Amen? Gets po ba ninyo ang ibig sabihin? So, kuha? Yan. Tingnan naman po natin sa litrato. Ikumpara po natin yung dalawa.
Ito at saka itong magkaibigang ito. Hindi ko alam kung iisa lang itong dalawang to, no? Iisa lang ba yan? Ayan. Pero pareho rin naman yung suot, no? Kapag ka ang isang babae ay saan man, ha? Sa simbahan man o kahit na saang lugar man, dapat maging maingat kayo. Actually, kahit na sa amin, hindi naman sa babae lang ito applicable. Maging sa amin, maging sa inyo, bilang Kristiyano, kailangan, mga kapatid, na i-represent natin ang ating Panginoon sa magitan ng ating ugali at sa magitan ng ating suot-suot. Yan, sa mga babae, dapat ay hindi revealing, hindi seductive. Pag sinabing seductive, Brother Genesis, pag seductive ang dating ng isang babae, parang kagaya sa Fields Avenue, no? Pagka nagdidilim na, malimit kaming madaan dyan, eh. Oo, kasama ko si sister. Sabi ko, nakakaakit. Oo nga. Kasi nga, sa tingin pa lang, naaakit ka na. Kasi yung looks niya, yung suot niya, una, sobrang mahiksi. Sobrang mahiksi. At dito, mahiksi rin. O, di ba? Yung mga bagay na dapat itinatago ay exclusively lang yun para sa asawa mo. It's not for everybody's consumption, yung sabi nga. Di ba? Kaya lang, merong mga tao na dahil gusto nilang mapansin, gusto nilang sila ang tinitingnan, yun nga, nagsusuot ng ganun. Siyempre, sa komersyo, dahil sa Fields Avenue, para marami ang pumasok, kailangan yung kanilang mga produkto very revealing and seductive. Kaya yung mga tao ngayon, pupunta. Di ba? So, sa isang Kristiyano, hindi. Iba ang dapat mataas sa buhay natin. Walang iba kundi ang Panginoon. Di ba, Brother Aaron? So, sa mga babae, dapat ay, huwag naman sobrang ganito. No, mamaya sa Sabado eh. Kaya nasuot ni Sister Ready. Sister Ruby, Sister Raquel. Puro kayo nakasayat no? Halimbawa lang po ito. No? Brother Aaron, hindi ganito ha. Mamaya ganito rin ang bilhin mo. So, nakuha po ninyo, Sister Dinah. Ayan, no? So, alam nyo, sabi ng isang kapatid, Brother, mahaba naman ang aking suot na pante. Bakit naman kasi pati palda ko tinitingnan pa? Kasi naman yung tilas, ang gandide. Paano yun? Mahaba pin, pero itong tilas na naman, o kaya kiniyang kilid. Yan naman, yan naman po, tas na yung bits ng mga yan. Yan ang lalawin na ni Pari, ang po ng pastor. Ala na, makarami po makapag-concentrate din kapatid. Kaya nga alam mga lawi. Matasakay ka ng jeep. Magsasakay ka ng jeep. Hindi mo lang pa paano mo hilahin. Di ba? Hindi mo lang paano mo hilahin. Kaya kailangan ang ano po doon, dito, standard, at least, kung maaari, kung kakayanin ninyo, at least, below the knee. Sa mga babae, yung palda. As much as possible, no? At dapat, yung contour ng katawan, at least ay hindi masyadong revealing. No? Siyempre, alam naman natin ang ibig sabihin. So, ano po dapat ang magkaroon tayo? Yung panlabas o yung panloob? Ang sabi dito, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi raw yung outside, kundi yung inside ang mahalaga kay Lord. Amen? Siyempre kapag yung inside, okay na, yung outside, unti-unti, magiging okay din. Siyempre, kailangan, unti-unti. Nagbabago rin. Okay. So, sa Pedro naman po, sa aklat ng Pedro, 3, 1 hanggang 5. Ano sabi diyan? Kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Yan. Sa mga babae. Pakitasan kami ng mga babae. Yan. Okay. Pasakop daw kayo sa inyong sariling asawa. Pero, kasi noon kasi ganito ang issue Merong mga mananampalatayang babae na ikayat na. Pero yung asawa nila hindi pa. Ang ginagawa ng babae, inaaralan niya yung lalaki. Kaya lang hindi nasunod yung lalaki. Paano mo raw mahihikayat ngayon ng lalaki? Ganito po ang sabi.
Kayong mga asawang babae, basahin mo dito. Kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Yun, napakahalaga po nun, mga kapatid. Applicable din po ito sa mga lalaki. Kung ang lalaki nahikayat yung babae, hindi pa, kung hindi mo siya makuha daw sa salita, sabihin sa aral, makukuha siya sa pagbabago ng ugali, no? Yung mabubuting ugali natin.